Yon! What's up mga kamag? At syempre sa ating mga kabatas, mga ka-UB, may isang magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa panibago nating video reaction. And ayun, mga kamag, nagsalita nga itong si Robert Barbers at ibinunyag, no, may pasabog na hindi lang daw si Mayor Go ang nakakuha ng ganyang Filipino citizenship. Marami na daw po. Ngayon ang tanong, meron palang mga information na ganyan, bakit hindi po naimbestigahan yan noon pa? At bakit po dumami ng ganyan? Alright? So dito, napapatunay lang yung sinabi ni Senator Loren Legarda na may mga sindikato talaga sa mga ahensya ng ating gobyerno like, diba, Bureau of Immigration. Diyan sa mga local government local civil registrar. Diba? So, panoorin po natin to. Sabi nating mga kasama dito, itong si Mayor Alice Guo has been identified to be an associate of two Chinamen, no, na nahuli sa Singapore for money laundering. So malaking issue yun. So dapat talagang masilip dahil unang-una yung nagiging modus kasi ng mga Chinese ngayon na kumukuha ng Filipino citizenship, no, doon sa sinasabing late registration. Hahanap sila ng local civil registrar, karamihan dito ay sa probinsya. Magpapa-issue sila ng certification that they were born in that barangay. Ang tanong po dyan, Representative Robert Barbers, wala ho bang accountability o hindi ba liable ang local civil registrar sa nangyayari na yan? O maluwag lang talaga yung batas natin pagdating diyan sa mga pagrehistro ng, 'di ba? Sa mga diyan sa pagdating diyan sa late registration ng birth certificate. Maluwag ba? O nababayaran yung ating mga local civil registrar? Pera-pera ang usapan. Nagtatanong lang naman po. 'Di ba? Bakit nga kasi napapayagan? Hindi nga marunong magtagalog tapos biglang magiging Pilipino. 'Di ba? Tuloy. Ganitong date at ang magtataka tayo dahil puro lahat sila late registration. Lahat po sila pinanganak sa Comadrona. Wala hong pinanganak na ospital dyan. So, again... Kasi pagka sa ospital, pupunta ka pa ng ospital, papapirma ka pa doon ng doktor. Pagka Comadrona, madali lang, nandiyan lang sa center. Diba? Kaya ganyan nangyayari. No, that's an... At mas mahirap patunayan na papatunayan mo pa doon sa doktor na pinanganak ka talaga doon. Kaya mangyayari sa Comadrona. Yung Comadrona, siguro nabibigyan din. Baka lang ha, nagtatanong lang ako. Baka nabibigyan din yung Comadrona, kaya pirma lang siya. That's easy. Alarming information that we should all look into. Marami na hong issue tungkol sa fake Filipino passports na nai-issue dito sa mga ito. Not fake, no? Authentic, original Filipino passports, pero spurious and dubious yung mga supporting documents that they submitted. Lalong-lalo na yung birth certificate. Lahat po yan, pinanganak, Comadrona, lahat po yan sa probinsya, lahat po yan ay late registration. So again, no, that's a cause for alarm. That's why dun sa investigation ni Congressman Paduano, isa yun sa usapin na sinisilip po natin. Ilan lamang ito sa mga isiniwalat ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Barbers sa isang press conference kasamang ilan pang mga kongresista. Kabilang nga sa mga tinalakay dito ay ang tungkol sa mainit na usapin at kontrobersyal na katauhan ni Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at ng iba pa manong mga Chinese na nakakuha ng Filipino citizenship sa pamamagitan ng tinatawag na late registration. Ang dami na, di ba? Dumadami na. Marami na pala. Yung mga local government natin, anong ginagawa ninyo?
Di ba? Local civil registrar. Ano? Eh baka dito sa Maribeles, ganyan din. Dahil maraming Chinese dito. Oh, may pogo rin dito eh. Di ba? Lubha itong nakakabahala para sa seguridad nating mga Pilipino dahil talamak umano itong ginagawa sa ilang mga probinsya at binabayaran nila yung mga tiwaling kawani ng gobyerno para makakuha nito. Naitanong rin sa nasabing pagpupulong ang tungkol sa isa pang nakakaalarmang ulat tungkol sa pagdami ng mga Chinong pumapasok sa Pilipinas para mag-enroll sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na sa probinsya ng Cagayan kung saan malapit ang ilang EDCA states ng Amerika. Sir, mayroon din pong report na a number of Chinese were able to enter Davao, acquire the Filipino birth certificate, and even put a business there. Is it alarming po kasi napakarami daw po nito? Ay, hindi lang sa Davao yun. Sa buong Pilipinas. In fact, ngayon, yung kagaya nga ng ating Oh, di meron din dito, malamang. Di ba? panawagan nung kamakailan na meron pong nakarehistrong mga estudyante raw sa isang universidad dito sa atin sa Yun kasi yung hirap eh, no? Pagka kurap ang mga nasa ahensya ng gobyerno natin. Napakadaling kausap. Magkano lang ang tanungan? Di ba? Magkano? Oh, bigyan mo ko ng birth certificate. Pilipino ako. Magkano? Ganun lang, wala na, tapos na. May magkakaroon ng birth certificate. Kaya nakakatakot. No? Itong mga hayop na mga nasa gobyerno natin, no? Hindi naman lahat. Hindi nila iniisip yung bansa natin. Yung kaligtasan ng bansa natin. Di ba? Ang iniisip lang nila magkapera sila. So sana maimbestigahan lahat dyan, no? Sa Senado. Sana lahat dyan maimbestigahan. Ano po? Sa Congress, sana maimbestigahan nyo yan. Yung mga local civil registrar natin. Kasi dyan naman nagsisimula sa PSA, tatanggapin na lang nila yan kasi mandato ng local yan eh. O pagdating sa PSA niya, ano na nila yan, bibigyan lang nila agad yan. Diba? Ng authentication. Kasi tiwala sila dun sa civil registrar sa local. sa North, no, sa Cagayan. And the number is quite alarming considering na sa dami-dami ng pwede mong pag-enrollan, kung ikaw ay banyaga o ikaw ay dayuhan at gusto mo mag-aral sa ibang bansa, hindi po ba dapat ang inyong i-enrollan ay yung mga university na malalaki dito sa ating bansa, no? Hindi dun sa napakalayong lugar sa Metro Manila. At ganun sila karami, no? That issue will be taken up in the Committee on Justice na when we resume with the hearings on the influx of Chinese dito sa atin. Maging ang Armed Forces of the Philippines ay nababahala na rin umano at nagsasagawa na rin ng sarili nilang investigasyon ukol sa usaping ito. We are conducting our internal investigation on the veracity of these reports. Ano ba talaga yung pakay? Sana thorough investigation, ano po? Talagang saliksigin nyo ng gusto kasi, diba? Kaya rin mahihirapan dyan, ma'am. Di nyo alam. Napasok na pala tayo ng mga Chinese, di natin alam. Diba? Na pag nag-declare ng gera, sandaling-sandali na lang tayo masasakop. Tuloy. Nila towards this influx of these numbers, no? Pero syempre, it's not just within the bounds of the AFP, sir. So meron tayo dyan how they got in the Philippines in the first place, yung legality nung pagpasok nila dito sa bansa natin. Do they have the necessary papers? And sabi nga, estudyante to. So kung meron ba silang student visas that are required. So we are coordinating with the Bureau of Immigration, the DFA, and since students to, sir, no, pati yung CHED. If we look at it at the security standpoint, no, kung ano po yung what will come out of our internal investigation, no, kung threat ba talaga ito. Because ang sabi ko nga, there's different facets to it. So it could be helping us in the economic side of things, but you know, look, our perspective is on the security side. So sa side po namin, rest assured po, that the AFP will take this seriously, and of course, it's our mandate. Dapat lang. Diba? Dapat lang. Dapat may result agad dyan. Kasi, diba? Nakakatakot po kasi.
protect the people and secure the state. Nagdagdag naman si Congressman Barbers ng detalye tungkol sa kung paano ang ginagawa ng mga Chinese kaya biglang lumobo ang kanilang bilang sa Pilipinas. Tama kayo, karamihan ng pumasok dito ay tourist at para ma-extend po yung kanilang visa, pagka ito'y nag-expire, meron mo silang kausap na taga-tiwaling kawani ng Bureau of Immigration at ini-extend yung kanilang visa into a student visa. Kaya ganun ho karami, no? BI! Bureau of Immigration, ano na? Diba? Ang hirap linisin, ano? Ang hirap linisin. Grabe itong mga ahensya ng gobyerno natin. Kahit sino maging presidente, talagang ano eh. Diba? Isipin nyo naman po yung kapakanan ng bansa natin. Huwag naman puro para sa sarili lang. Isipin nyo naman po yung mga mamamayan natin. Base sa datos na nakuha namin, 16,000 ang naka-enroll na Chinese sa universidad dito lang sa Luzon. 16,000 po yan, napakalaking number. At masteral courses po yung kinukuha. At karamihan mo sa kanila ay hindi naman marunong mag-isalita ng Ingles. So talagang nakakapagtaka. Nakakakuha ho sila ng fake documents to prove that they are Filipino citizens, gaya ng birth certificate. At ang malungkot, nakakakuha ho. Actually, hindi fake eh. Galing talaga sa gobyerno natin eh. Authentic eh. Diba? O kita nyo, sabi niya, hindi masyado hindi marunong magtagalog pero Pilipino. O may papel na Pilipino sila. Tipaklong talaga itong bansa natin. Oh. Tapos magreklamo kayo. Ang dami yung reklamo sa bansa natin pero kayong gumagawa ng katarantaduhan. Diba? Po sila ng Filipino passport, nakakakuha sila ng driver's license, nakakakuha ho din sila ng gun license. Eh pa mas malupit, may gun license pa. Dapat dito po ay hindi talagang biro, hindi na po ito, very alarming na po talaga ito. Diba? Kaya Congressman, please, paimbestigahan nyo na yan agad. Pati baril pala, nalilisensyahan nila. Anak ng tipak. Anong klase itong bansa natin? Mga daming corruption kasi. So, yun ang malungkot. Kapag ito'y nakahawak ng mga armas, magtaka na tayo. Diba? Kabilang rin sa mga natanggap na ulat ni Congressman Barbers ay ang tungkol umano sa mga moonlighting o yung pagtatalaga ng ating mga kapulisan bilang security escort sa ilang mayayamang Chinese nationals at kabilang dito ay mga opisyal pa ng POGO sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Marahil ay nabalitaan nyo rin yung dalawang Special Action Force ng PNP na inireklamo dahil sa kanilang pag-aaway umano sa loob ng bahay ng kanilang amo sa Ayala, Alabang. Dito ay napag-alamang nakadestino dapat sila sa Zamboanga pero naandun pala sila sa Muntinlupa at naninilbihan bilang mga personal bodyguard ng isang Chino. Pati pulis natin, nagagamit na. PNP Chief! Pakilinis yung inyong hanay. Diba? Ngayon po, under investigation sa aming opisina itong dalawang PNP member. So, as of now, yan ang aming mako-confirm and sila ay members ng support unit po ng PNP. At ayon umano sa mga impormasyong nakuha ng pulisya, utos umano ito ng isang batalyon commander sa Zamboanga City. 40,000 pesos umano ang Si Batalyon Commander mukhang nakatanggap din. Anak ng putating talagang buhay ito. Ay! kanilang nakukuhang sweldo. Pero ang kalahati o ang 20,000 pesos ay napupunta umano sa kanilang batalyon. Kay Congressman Barbers. Sir, may report po kayo ng moonlighting ng mga policemen sa mga POGO officials na nag-escort daw po. Yung mga POGO officials po and members, involved po sila sa kidnapping for ransom, murder, sex trafficking, and other crimes. So meaning may possible knowledge sila and involvement. So ganun po kalala yung breach of discipline.
Oo, nakakalungkot isipin na yung ating mga SAF, no, yung mga membro ng ating Special Action Force sa Philippine National Police ay ginagawang bodyguard nitong mga inchik na ito, no. I'm referring to the mainland Chinese. Ito yung mga pogo operators na pupunta rito, no. Isang malaking Imagine yung illegal pinoprotektahan ng pulis. My goodness. Nangyayari sa mundo natin. Diba? kasalanan para sa liderato ng Special Action Force na protektahan mo yung mga kalaban ng bayan. No, kagaya nga na nasabi mo, Joy, itong mga karamihan sa nag-ooperate ng Pogo ay involved sa mga kriminalidad, yung criminalities, no, kagaya ng kidnap for ransom, meron pang murder dyan, meron pang torture chamber silang ginagawa doon sa kanilang lugar. So, I guess napakalaking kasalanan para sa Philippine National Police na payagan yung ganyang klaseng moonlighting na ginagawa ng kanilang kawani sa hanay ng Philippine National Police. So dapat kasuhan yung mga yan. Ang inyong napanood ay bahagi lamang ng mas mahabang presscon at mas marami ring natalakay na usapin. So yun lang naman mga kamagno. This is very alarming po talaga, no? Na grabe. Ang dami mga estudyante. May nabasa akong article, may nag-send na parang $1 million ang binabayad sa mga eskwela. Mga ito. Diba? Dito yan Tika. Basahin ko lang saglit. Ayan 1.2 million Chinese tuition fee sa Cagayan, bistado sa kamera. O di ba? Buti na lang nakita ng kamera to. 1.2 million. Diba ho? So, yung sa mga local government natin, sana naman po magpakatino naman po tayo. Isipin niyo naman po yung taong bayan at yung mga bayan natin, yung ating bansa. Yung ba, alam nyo naman na, di ba, na gusto na tayong sakupin ng China. Inuunti-unti na po tayo. Pati ba naman po kayo mismo makikipag-cooperate pa sa mga hinayupak ng mga Chinese na to? Di ba? Ayusin naman po natin yung ating panunungkulan. Huwag nyo naman po ipahamak yung bansa natin. Bandang uli, pati naman kayo magsasuffer din dyan Or malamang hindi kasi marami na kayong pera. Pwede kayong mag-ibang bansa. Diba? Makonsensya naman po kayo sa ginagawa ninyo. Pwede naman po, maraming salamat muli sa magandang umaga sa ating lahat ng mga kamag. At siyempre huwag natin kalilimutan na minsan lang po tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.